Hindi pa man tuluyang nakababangon ang mga taga Zamboanga mula sa krisis. Isang malaking hamon na naman ang kanilang hinaharap. Sa tala kasi ng Zamboanga City Office, umabot na sa 15 barangay ang apektado ng pagbaha. Pinakamatinding tinamaan ng barangay San Jose Gusu at Tugbungan. Lampas tao na ang level ng tubig sa ilang bahagi nito. Marami ang stranded sa kanilang mga bahay. Kaya naman kabi-kabila ang naging rescue operations. Lampas sa ulo ko. Ilang oras ho kayo nag-aantay doon? Hanggang gabi. Walang rescue. Mabilis po ba yung pagkakit? Mabilis. Oo. Sinamahan ng GMA News ang rescue operations ng Philippine Air Force. Naging pahirapan ang pagre-rescue. Kasama sa mga nailigtas ang isang bagong panganak na sanggol at ang kanyang ina. Pahirapan ang pagsagip sa tindi ng agos. Maya-maya pa, nailigtas na si Baby Yuri at kanyang ina. Ilan pa sa mga na-rescue ang isang buntis na nasa kabuanan na. Lolang may karamdaman. At ilang mga alagang hayop. Lubog rin sa tubig ang ilang mga evacuation center. A team has been dispatched to look at private lands in coordination with the owners for us to put the temporary bank shelters. Hanggang ngayon, suspendido pa rin ang trabaho at klase sa lahat ng antas sa Zamboanga City. Maging ang mga flight papasok at palabas ng syudad, kanselado rin. Sa North Cotabato naman, sakit ng ulo para sa maraming magsasakang ekta-ektaryang mga nasirang taniman. Aanihin na raw sana nila ngayong linggo ang mga palay pero nasira pa ito ng pagbaha. Umapaw naman ang Aguada River sa Isabela City sa Basilan. Ang isang bahay nagmistulang nakatayo sa gitna ng ilog. Napirwisyo rin sila ng mga landslide sa ilang lugar pero wala namang naitalang nasaktan o namatay. Isinailalim na rin sa state of calamity ang bayan ng Santa Catalina at Basay sa Negros Oriental. Sa Dumaguete City naman, nakuhanan ng video ang isang lalaking tumatawid sa rumaragas ang ilog. Noong una, nakausad siya, pero ilang saglit pa. Inanod ang lalaki. Nakaligtas naman daw ang lalaki, pero ang kanyang kasama, sinawing palad at nalunod. Samantala, umabot na sa 12,000 ang inilikas sa Bayawan City. Hanggang dibdib pa rin kasi ang baha roon. This is actually the worst flooding in the city where about 9 barangays were affected. Apektado na rin ang masungit na panahon pati na ang lalawigan ng Albay. Sa sobrang lakas ng buhos ng ulan, kaagad binaha ang Legazpi City. Ayon kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz, ang mga nararanasang pag-ulan ay bunsod pa rin ng Intertropical Convergence Zone. Namataan na rin ang isang low pressure area sa silangan ng bansa. Base sa latest wind map ng Weather Central ay mataas ang posibilidad na maging isang ganap na bagyo itong low pressure area na nasa may silangan ng Luzon ngayon. Sa ngayon, ang mga pag-ulan ay nararanasan dito sa may Mindanao, lalo na sa Zamboanga Peninsula. Pero kapag itong binabantayan nating LPA na naging isang bagyo ay kikilos patungo ng Northern Luzon, ay asahan na natin yung mga pag-ulan na dulot o direktang epekto nitong bagyo sa buong Luzon, lalo na kasama na ang Metro Manila. Salima Rafran, GMA News.